Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Sagittarius. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. And kung bago ka, press the notification bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload ko every day. Okay, Sagittarius 21, number 3, power over difficulty. Reclaiming your power. 32, 5. Wow. Okay, Sagittarius, kung gusto mong malaman lahat ng energy, lahat ng advices, guidance na pwedeng magamit mo, panoorin mo yung Leo tsaka Aries, tsaka itong Sagittarius reading natin para marami kang message na makuha kasi same din yung pwedeng iba-iba lang yung energy pero same din yung mga guidance. So, panoorin nyo. Okay? Okay. So, number 21 Sagittarius, pwede din itong makaresonate sa Aries. Okay? So, 21, fresh approach. So, nakikita ko sir dito na maraming Sagittarius ang magsisimula sila ng kanilang plano, okay? Siguro may mga plano sila few years ago na hindi nag-work, 'di ba? May marami silang plano na hindi natuloy kasi parang hindi 'yun naka-destiny or siguro hindi 'yun talaga yung tamang diskarte or tamang action. But this year, starting this year and the next years pa, nakikita ko sa'yo dito na mag-iiba ka ng diskarte, okay? Ibang diskarte yung gagawin mo. Ibang action, ibang gagawin mo dito. Okay? Ibig sabihin yan, bago yung gagawin mo. For example, sa relationship, siloso ka, silosa, tapos hindi naman nasisettle yung mga issues nyo sa relationship dahil sa pagsiselos mo, siguro iibahin mo yung diskarte mo. Sa trabaho, ganun din. Mabilis ka sigurong mapagod. Iibahin mo din yung diskarte mo. So, nakikita ko fresh yung approach mo dito. Okay? Starting 2025. Okay, next is power over difficulty. Resonated din to sa Aries. So, nakikita ko sir dito na Sagittarius na marireclaim nyo yung power nyo. So, kung ano mang nawala sa inyo, nawala yung confidence nyo, nawala yung balance, nawala yung security, nawala yung lahat, kung ano mang nawala sa buhay mo, ay posibleng ibabalik sa inyo ng universe, okay? You will get the power over difficulty, diba? So, lahat ng pinagdaanan mo, yung kapalit niyan, hindi yung, tawag dito, yung pinagdaanan mo ay hindi siya parang, masama na nangyari. Like, for example, may nangyaring, hiwalayan, may nangyaring nawalan ng trabaho, hindi yun masama. Parang sinasabi sir dito na maraming nangyaring hindi maganda na kailangan palang mangyari para makapagsimula ka ng bago. Parang eto, fresh approach, 'di ba? May ganun eh. So, nakikita ko sir dito, maraming magbabalik, maraming ibabalik sa yung universe. Siguro marami kang na-realize sa buhay and marami kang natutunan, life lesson. Lesson learned na talaga kasi tapos na. Nakikita ko sir dito na ready ka para sa 2025 na year na to na parang iniisip mo, okay, go on lang, keep going tayo ngayon. So, nakikita ko sir dito na you're excited, or kung hindi mo nararamdaman yung excitement, ako yung nakakaramdam nito sa'yo, okay? You will have the power this year, next year, and sa mga susunod pang taon. Okay. Sagittarius. Okay. First card natin sa third deck is 7 of Cups. 7 of Cups, choices, decision, planning, parang ganun, options. So, nakikita ko sir dito na siguro simula this year, 2025, dito ka magsisimula ng pag-ipon. Okay? Nakikita ko sir dito na magiging kuripot ka starting January. Nakikita ko sir dito na
may choice ka na ngayon siguro para maging kuripot, para mag-ipon. And yun yung siguro yung approach mo ngayon. Siguro marami kang mga ginawang strategy kung paano makapag-ipon dati, pero hindi ka nakakapag-ipon. But ngayon, nakikita ko marami kang malalaman or mga diskarte para makaipon ka ng pera. Okay? 7 of Swords, umiwas ka sa Gemini, sa lahat ng mga tao na alam mong manloloko. Nakikita ko sure dito na kailangan yung umiwas sa tukso ng relationship. Isa ka sigurong babae or lalaki na lapitin ka ng tukso. Kasi yung iba hindi naman lapitin ng tukso. So nakikita ko na meron dito sa inyo, pwedeng isa, dalawa, or marami kayo na lapitin ng tukso. So yun, umiwas ka sa tukso. Okay, sa love life. Yung mga messenger na yan, sa messenger, dyan nagsisimula yung mga tukso eh. Diba? Yung pa-message lang ng hi, hello, pa-comment. Yun yung simulan. So yun yung iwasan mo. Sa pera din, kung halimbawa nag-iipon ka ng pera, umiwas ka doon sa mga tao, kakilala mo na parang dinadala ka sa kahirapan sa pera. Di ba yung parang dinadala ka sa bisyo, sa overspending, ganyan ganito. Okay? So Empress and fresh approach, ganun din. So nakikita ko sir dito na kinakailangan mong maging straightforward, mag-focus ka sa pagbabago talaga na gusto mong mabago sa buhay mo. Kasi yung, alam mo ba yung New Year, lang yan, pagbabago lang ng taon. Pero everyday tayo, pwede tayong magbago. Pwede nating baguhin yung mga habits natin, yung ways natin. At ang The Empress na to, simulan mo sa katawan mo. Okay? Physical body, may mga bisyo ka ba? Unhealthy habits, maling pagkain, maling mga habits, kailangan yun na alisin mo na. Sa mindset, ganun din, mga negative thoughts, selos, inggit, galit, alisin mo siya. Take care of your body, take care of your mother, kung buhay pa yung mother mo. Dito din sinasabi na mag-illuminate ka eh, 'di ba? Siguro after mong magawa itong plano mo na to, itong discarte na iniisip mo, hindi ka makikilala ng mga tao sa paligid mo kasi bago ka, 'di ba? 10 of Swords and then 4 of Swords. Nakikita ko sir dito isang masakit na pagtatapos. It's a negative endings, 'di ba? 10 of Swords. Siguro may magtatapos, like relationship, pwedeng may maghihiwalay, pwedeng may trabaho na aalis ka, or kung ano man tong mga endings na to, finalization, posibleng, or release, diba? Parang, nakikita ko siya dito, may i-release ka, it's either relationship, it's either work, it's either contract, na pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony. Yung parang hirap na hirap ka na i-balance. It's either relationship siya or business. Okay? So, yun. So, last 2 cards natin is Ace of Pentacles. Nakikita ko sir dito, pwedeng may mag-offer sa'yo ng bagong trabaho or bagong company or bagong papasukan, bagong bansa, kung nasa ibang bansa ka. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Okay, huwag kang gawag ng desisyon ng hindi mo pinag-iisipan. Okay, nandito yung Hermit. Sinasabi ng Hermit sa'yo na isip muna bago desisyon. Okay? Thank you guys for watching and see you again. Bye!